Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Bago ang lahat, shoutout muna sa ating sender ngayon na si Miss Gina Kalunod ng Taytay Rizal. Maraming salamat po. At nga pala, paalala lang po muna tayo guys, no? Hindi naiiwasang may mga kwento talagang ganito. So kung may marinig man kayo na medyo katulad sa inyong mga samahan, ayan no, sa mga pangalan ng samahan ninyo, ay nagkataon lang na siguro magkahalintulad lang sa tawagan ninyo no, sa inyong samahan. Siguro maiintindihan nyo rin ako pagkat wala po akong binabanggit na pangalan dito no. So ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe na rin po dito sa channel natin. Maraming salamat. At simulan na natin to. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig at walang sawang sumusubaybay sa channel na ito. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Nang dahil sa marami ang nagre-request, maraming nagka-interes sa kwento ng ex-husband kong Severino, ibabahagi ko ngayon sa inyo ang mga naging karanasan niya sa kababalaghan, lalong-lalo na ang tungkol sa mga aswang. Ekis ni sa akin si Severino, ngunit dahil minsan kaming nagsama, minsan naging mag-asawa, nariyan pa rin ang mga karanasan namin noon. May masasaya pero mas marami nga lang ang pagdurusa. Andyan na yung araw-araw na hindi pagkakaunawaan, away, habulan, at kung ano-ano pa. Mga walang kakwenta-kwentang karanasan ang natirang alaala ko sa kanya. Ngunit nang dahil sa marami nga ang nagre-request, ibabahagi natin ngayon ang nakakatakot na alaala na kailanman ay hinding-hindi niya malilimutan. At nga pala, meron din pong mga nagtatanong kung kamusta na si Severino kasi naghiwalay nga kami tapos ngayon may kinakasama na ako. Well, hindi naman po siya nagalit at sa katunayan po niyan, kinausap kami ng harapan dati ng mga magulang ko kasama si Severino at ng kinakasama ko ngayon. Tandang-tanda ko pa nga yung sinabi niya sa kinakasama ko. Sabi niya, "Bay, mahala na akong asawa ha. Imong isaad sa atubangan sa akong atong mga ugangan na di ay niron. Nga dili ni mo na siya pasakitan ha. Nagmahayaman ko sa tanang nabuhat na ako bay niya pero uwahi na. Tanda igayod ning akong iingon nimo karon bay. Kung imo nang pasakitan si Inday nako, ako gayod siyang bawion diha nimo. Bisag unsaon manggod natog balintong ning kalibutan bay. Ako ug ako gayod siyang asawa. Mao na ang kamatuoran. Bisan pa man sa mga nahitabo namo kaniadto, anaa gihapon na siya luna sa akong kasing-kasing. Maong palanggaa siya." pasawi kang Tagalog. Bay, mahalin mo yung asawa ko ha. Ipangako mo sa harap ng aking ating mga biyanan na pala ngayon na huwag mo siyang saktan ha. Nagsisi man ako sa lahat ng mga nagawa ko sa kanya bay, ngunit huli na. Tandaan mo itong sasabihin ko sa iyo ngayon bay. Kung sasaktan mo yan si Inday ko, babawiin ko talaga siya sa piling mo. Kahit balibalik na rin kasi natin ang mundo, asawa at asawa ko pa rin siya. Yan ang totoo. Sa kabila ng mga nangyari sa amin noon, may espasyo pa rin ang puso ko para sa kanya kaya pakiusap, mahalin mo siya. Sabi yun ni Verino sa kinakasama ko na may pagka-Fernando po pa ang loko. Akala niya siguro
babalik pa ako sa kanya. Utot niya eh. Akala niya siguro biro lang yung mapapatakbo ka sa kabilang baryo sa takot kasi puputulin daw niya yung ulo ko. Sa kabila ng mapapait na karanasan sa piling niya, maayos naman at tanggap ni Verino na hindi para sa kanya ang puso't damdamin ko. Hindi ko siya mahal, na tanging malapait ng halamang makabuhay na lamang ang minsan pang iniwan niya sa puso ko. Pero bago tayo maligaw, ipagpatuloy ko na ang kwento tungkol sa buhay at nakakatakot na karanasan ni Verino. Minsan isang gabi, habang kami nakahiga, nagkwento si Verino sa mga naging karanasan niya sa buhay. Marami iyon, may nakakatawa, nakakatakot, at meron din kung ano-ano pang walang kakwenta-kwenta. Ako naman ay nagsimula ng makinig sa kanya. Ang unang naging karanasan niya ay tungkol po sa aswang at nangyari po ito sa lugar ng Bangaan, Sultan Naga de Maporo sa Lanao del Norte o SND na pinaikling na kasanayang tawag at sobrang liblib po ng lugar na ito. Natatandaan ko pa na wala pa kaming anak noon noong makarating kami sa lugar na yon. Isinama ako ni Verino dahil naroon naninirahan ang tiyahin at pinsan niya. Ang pangunahing pinagkakakitaan o hanap buhay ng mangilan-ngilang taong nakatira sa lugar ay ang pangingisda, pangunguha ng mga lamang dagat, gumagawa ng ginamos o bagoong, mga tuyo tapos ibibenta. Namamangha ako noon kasi malalaking isda ang nakukuha nila sa laot. Talagang napakasagana ng dagat nila. Si Verino naman ay sanay po siya sa gawaing panagat dahil ilang taon din po siyang nakatira sa lugar na yon bago nakarating sa lugar namin sa Tugaya. At yun na nga po, habang nakahiga, habang nagkukwento si Verino, sa edad niyang 16 anyos noon, sumali po siya sa makakaliwang grupo. Sa panahong yon, sa gitna ng bundok ang kuta nila. Nang dahil sa bata pa siya noon, mabilis at bago lang sumali sa kilusan, siya ang inuutusan ng leader nila na humingi ng mga pagkain sa pamayanan sa ibaba ng bundok. Ayon pa sa kwento niya, sobrang layo raw po noon pero may kasama naman po siyang isa. Ang trabaho naman po nung kasama niya ay mag-aabang ito sa kanya at sasalubong kapag may nakuha na siyang mga pagkain. Kung ano-anong pagkain daw ang hinihingi nila sa pamayanan tulad ng mga bigas, buhay na manok, at kung ano lang ang pwedeng mabigay ng tao ay tatanggapin nila tapos yun ang dadalhin naman nila pabalik sa kuta nila sa bundok. May kasama siya na naghihintay lang din sa malapit na sasalubong sa kanya kapag mayroon na siyang nahakot ng mga pagkain. Sa tagal ng gawain niyang ganoon, kilala na siya ng ilang mga residente sa tabing dagat. Alam na ng mga tao ang pakay ni Verino kung kaya, minsan, kusa na lang siyang binibigyan ng pagkain ng mga tao para sa kanilang samahan sa kabundukan. Mahirap ang trabaho niya kasi kapag nauutusan daw siya ng leader nila, wala pang gabi dapat ay nakakabalik na sila sa kampo nila dahil kung hindi ay malalagot sa pangulo nila. Ang premyo naman po kapag ganoon ang nangyayari, kapag nagabihan pabalik sa bundok, kinabukasan daw niya na ipapaakyatin sila sa puno ng kahoy tapos babarilin sila sa taas. Hindi naman po sila pinapatamaan ng bala dahil kung nagkaganon edi wala na tayong Verinong kwento ngayon. Yung pinapatamaan daw yung mga binabaril ay dun sa mga gilid-gilid lang nila. Yun daw po ang premyo at leksyon para matuto. Kwento pa niya, inakala raw niya na maganda ang samahan na ito. Sa huli, doon niya nalaman na ang lahat ay akala lang pala. Doon niya naranasan ang buhay na walang kain-kain. Kung meron man ay talagang paminsan-minsan lang. Tapos, madalas ay saging-saging lang daw. Bunga ng nyog, yung saging ng unggoy, ubod ng saging at kung minsan,
Kapag minalas-malas ay ngangalang daw talaga. Matutulog na lang kahit walang laman ang sikmura. Hanggang isang araw noon, ayon pa kay Verino, kaunti lang ang nalikom niyang pagkain. Kaunti lang ang nagbigay sa kanya kaya ang ginawa na lamang niya noon, pumunta siya sa kabilang baryo at doon ito nanghingi ng pagkain na pwede nilang madala sa bundok. Pero bago ito tumuloy, yung unang nadilihensyang pagkain, binigay muna sa kasamang sumalubong sa kanya. Nagpaabot na lamang ng mensahe si Verino sa leader nila sa pamamagitan ng kasama nito na, yun nga, pupunta na lang daw muna siya sa karatig baryo, doon manghihingi ng pagkain pagkat kulang daw at maliit lang yung nalikom niya. Gabi na nung papauwi na ito. Ginabi ang walang hiya sa pangdedilihensya niya sa karatig baryo. Nagmamadali na itong naglalakad dahil nag-aalala raw siya na baka bukas ay isa siya sa mga mapaparusahan at papaakyatin doon sa taas ng puno. Sa kabundukan na tinatahak niya, sa banda kung saan maraming damong kugon, bigla siyang nakarinig na parang may naglalakad. Mga paghugaltok na parang sa mga paang nakabakya sa gilid lang ng kanyang dinaraanan sa may kakugunan. Pumasok sa isip niya na baka ang kasama niya ito at pinatakot lamang siya, na baka bumaba na ito para salubungin si Verino. Tinawag niya ang pangalan nito. "Kalukas, ikaw na? Gawas diha kay bugat niya akong dala. Kamuting bago ni. Di apay luya maong ayaw sigig panghadlok diha. Tabangi ko diri." Sa Tagalog, "Kalukas, ikaw yan? Lumabas ka dyan, mabigat tong dala ko. Kamuting bagon ito. May luya pa kaya huwag kang manakot dyan. Tulungan mo ko dito." Wika nito sa kasamahan niya. Tinanong ko siya kung bakit ganon na may katagang ka sa pangalan ni Lucas. Hindi ba pwedeng Lucas na lang? Sagot naman po niya ay yun daw talaga ang tawagan ng samahan nila. At yun na nga po, habang tinatawag ang kasama, walang Lucas na sumagot sa kanya. Ilang sandali nun, bigla na lang may tumatakbo mula sa mga damuhan. Papunta sa kinaroroonan ni Verino, sabay tumalon ito sa kanya pero agad naman po siyang nakaiwas sa pamamagitan ng biglaang pag-upo nito sa lupa. Isa di umanong maitim na baboy ang muntik mandakmal sa kanya, buti na lang at mabilis din po itong nakaiwas. Dumiretso daw po yung baboy sa ibabang bahagi ng daanan sa gilid ng bundok. Nakita niya ang itsura ng baboy na nagbabaga raw ang mga mata nito. Noong makatayo na si Verino, sa sobrang takot niya, bumaripas ito ng takbo at iniwan na ang pasan-pasang sako ng kamote at luya. Wala nang lingon-lingon pa, pagkat kanya umanong narinig ang hugaltok ng mga paa nito na parang tumatakbo rin itong nakasunod lamang sa kanya. Ayon pa kay Verino, sobrang takot daw niya noon dahil nag-iiba ang huni ng baboy. Nagiging parang sa aso at maya-maya ay parang sa tunog ng pusa na naman. At habang tumatakbong paakyat ng bundok, doon na siya nagsisigaw ng tulong-tulong sa pangalan ng kasamahan nitong si Lucas. Tabang! Tabang, Lucas, tabang! May abat piste. O sa wikang Tagalog, Tulong! Tulong, Lucas, tulong! May aswang piste. sa tindi ng takot nito, nakalimutan na niya ang katagangka sa pangalan ni Lucas. Nakalimutan niya ang tawagan ng samahan nila. Buti na lang din noon at pababa na rin pala si Lucas para sunduin siya. Nung marinig niyang humihingi ng saklolo si Verino, doon na ito nagpaputok ng warning shot na siya namang pagkawala nung nilalang na humahabol kay Verino. Maya-maya, biglang nagsidatingan ang iba pa nilang kasamahan dahil medyo naalarma raw sila noon sa putok ng baril na baka nagkaengkwentro na sa iba pang grupo sina Verino. Nung wala namang sumagot na putok,
Doon na nagsilapitan ang iba pang mga kasamahan sa pangunguna ng leader nila. Tinanong sila nito kung ano ba raw ang nangyarit, may narinig silang putok ng baril. Doon nagkwento si Severino at sinabing nagpaputok ang kasama niyang si Lucas dahil meron di umanong wakwak ang humahabol sa kanya. Tinapik siya sa balikat ng leader nila. Nagwika ito at sinabing, Karon pa ko. Kalawan man day kang dako Virino. Hadlok kag abat. Wa ka nagtanawa ng imong buhok mura pud tag abat. Perte ka tuyod. Una pa gani siguro kamatay ng abat nimo og matusok anang imong buhok na murag mga alambre. pinagtatawanan daw siya ng mga kasamahan niya noon. Siya naman ay nanggigigil daw sa tinuran ng mga kasama niya. At habang seryosong nagkukwento ito, sinabi ko sa kanya na, baka naman baboy lang yung nakita mo. Alam mo namang bukid ang lugar, maraming baboy ramo. Sagot naman nito na, Tumahimik ka, Inday. Hindi ganun ang boses ng baboy. Alam ko ang boses nun. Yun nag-iiba. Parang nakabakyapang naglalakad. ayon pa sa kwento niya, kahit na wala siyang flashlight na dala noon, kahit na madilim ang kapaligiran ay nakita niya ang mapupulang mata ng baboy. Doon siya natakot kasi alam niya sa sarili niya na hindi ordinaryong baboy iyon kahit na pinagtatawanan siya ng mga kasamahan niya. Isang aswang daw iyon na naganyong baboy. At dahil sa insidenteng iyon, kinausap si Verino ng leader nila. Sinabi nito sa kanya na wag na lang daw siyang sumama sa kanila sa bundok, na doon na lamang daw ito manatili sa baba. Pupuntahan na lamang daw siya kapag magpapakuha sila ng pagkain. Siguro, ayaw nila ng taong matatakutin. Mahigpit na bili ng leader nila na kapag may magtatanong daw kung para saan at kanino ang pagkain, ay wag na wag silang magsasalita dahil pag ginawa nila yon, may mangyayaring hindi maganda na madadamay pa ang buong pamilya. Minsan, isinama ako ni Verino sa lugar kung saan hinarang siya ng pinaniniwalaan niyang aswang na baboy. Ngunit sa ngayon, ipagpaumanhin ninyo na atin munang puputulin ang kwento gawa ng medyo may kahabaan po ito. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo. Akong muli ito, Gina Kalunod o Inday ng Taytay Rizal. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nag-join sa membership ng channel natin. Unang-una sa bagong nag-join, ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Mike Masangkay. Ayan o, pinili niya po yung supporter. Thank you very much po Sir Mike Masangkay. Kay Madam G.A. Burns A na 1-month member na, kay Maribel De Leon, Jade Brewer, kay Sarah Brightman, kay Jeffrey Clavicilia, Sock Sergeant Creepy Tales na 1-month member na. Ayan, bisitahin po natin si Madam Sock Sergeant Creepy Tales na isang horror channel din. No? Ayan, supportahan po natin siya. Kay Sweet Lady Centeno, Errol Bugoy na 2 months member na. Kay Relaxing Place TV, kay Jonilyn Bio, Mugs na 2 months member na. Kay Connie Vlog na 2 months member na rin. Bahit ako pero Rakista na 3 months member. Kay Jonas Alferez na 2 months member. Kay Rose Ulalia na 1 month. Arian Siosa na 1 month. Kay Charles ng Bohol 1 month. Georgina Bate 1 month, kay Wilma Tambuyat 1 month, kay K-Hop Riker 2 months, LCD Acosta 2 months, kay Lilian Culiado 2 months, kay Tals 2015 Katahom 3 months, Darlene Cabatuan 3 months, kay Angel Flores 3 months, Miss Puerto 3 months, Christine Olson 3 months, at kay Noime Rodriguez na 3 months member na rin, no? Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sana hindi po kayo magsawa at magstay po kayo as member sa ating channel. Thank you very much again.
At syempre sa mga commentators natin, last update, mabilisang shoutout lamang po. Kay Bing Karaekle, in the first place daw siya. Ayan, maraming salamat Madam Bing Karaekle. Kay Marites Mending, Michelle Kusay, kay Raymond Berth Diamante, Gina Kalunod. Ayan, thank you sa kwento ulit Madam. Shoutout po, promote ko lang po yung small business ko na Melo Snack Corner. Ayan Sige. Mas maganda boss, maglagay ka ng speaker dyan para maraming makakarinig. Tapos syempre lalapit yan sa'yo Lalo na pag marinig nila yung boses ko, nakakatakot. Hindi, biro lang boss Mike Masangkay ha. So ayan, maraming salamat po. Kay Darlene Kabatuan, Danville, kay Miss Puerto, kay Mary Jane Manabat, Arturo Bax on the mix. Kay Linda Lynn, Alvin Santiago, kay Paling John Paul. Ayan, Paling John Paul. Shoutout kuya, second comment ako. Ayan Kay Manuel Agyapas nagpa-shoutout dati pero na late yung comment niya kaya ngayon ko na lang siya i-shoutout, si Manuel Agyapas ng General Santos City. Ayan. Kay Jackie Jose, Eileen Mostrado, silent listener niyo po ako from Mandaluyong City. Ayan, maraming salamat Eileen Mostrado. Kay Jackie Jose, Lilian Coliado, kay Ophelia Yasin. Bakit po ang sarap pakinggan ng mga Visayan accent lalo na pag nagkukwento? Minsan nakakatawa, gustong-gusto ko talaga pakinggan. Ayan Maraming salamat Madam Ophelia Yasin. Kay Maricon Jimena. Ayan, mayong gabi, listening from Iloilo City. Mayong gabi man sa iyo, Maricon Jimena. Kay Imelda Reyes, Miss Neng Roquero, Iliardo Evangeline, kay Dennis Kadugdog, Jackie Jose, kay Emeline Guadamor, Norgena Ibrahim Timan, kay Erlene Reyes. Sabi ni Norgena Ibrahim Timan, masakit sa tenga ang Bisaya lalo na kapag hindi ka nakakaintindi. Pero kung nakakaintindi ka, paniguradong maaliw ka talaga. Kayo sa mga biro. Ayan, maraming salamat Norgena Ibrahim Timan. Kay Erlene Reyes. Kay Tiktilaok Stories na isang horror channel din. Ayan, maraming salamat at suportahan natin kay Christy Harm, Rose Olalia, kay Kauri Kauri, kay Jestony Marine LV, Iris Tashibana, kay Leslie, Sarah Brightman, kay Maugdang Rubiliar, Jang Nancy, kay Jovi Agustin, Hazel Like, kay Joris Ivano, Jolina, kay Rose Doria, Rosella Doria, kay Tez Lazo, kay Mary Asilar, Leonardo Ermita, Nightmare Noodles, Dark Stories. Ayan, suportahan po natin. Kay LCD Acosta, Carmela Sarmonte, Julie Ruel, Abigail Navarro, kay John Rainiel Zacate, Gloria Sabino, kay Helen Johnston, Sid Vicious, kay Lady Jackson, Teresita Seroni, kay Danilo Batitang, Elmer Vergara, kay Vilma Abulag, Errol Bugoy, Gary Kearney, kay Filipina Palsario, Yuri Murazaki, kay Christina Palumaria, Rubina Dairogen, kay Richelle Isidro, Jude Sifting Star, Jinky Bell, kay Maricel Caramencian, Aizen Tao, Nestor Buyan, ayan, Buyon pala. Salamat sa pag-uunawa, purong Tagalog kasi ako, Batanggenyo, pero mag-try din makinig ng Bisaya. Mahusay ka namang mag-narrate, nagta-translate din naman. Thanks sa greetings from London. Ayan, from Nestor Buyan. Kay Badeth 32 Taiwan, Ludivina Valencia, kay Bayot Narakista Tales, James Solon or James Kai Solon, Sweet Lady Centeno, Mark Solonsky, kay Jmar Villarmino, Nilan Ikanayaka, Sock Sergeant Creepy Tales na isang horror channel din Bisitahin at suportahan po natin. Sabi niya, hindi ba mas maganda ang pag-ibang dialect naman, di ba? Marami kang matututunan at kahit saan ka pupunta, nakaka-proud sa sarili kasi alam mong may alam kang ibang lingwahe. Puro Ilonggo ako kag Antikenya pero laking Mindanao kaya naging Bisaya na ako. May lahi din kaming kwek-kwek. Ayan, sabi ni Madam Sock Sergeant Creepy Tales. Kay Carmelita Mabanag, Amor ng Iraq, Christine Olson, Cleo Figuer, Maria Teresa Uwerta, kay Red Rosal, kay Ivan Shah. Sabi niya, ayaw ba nila idol? Pwede silang matuto ng salitang Bisaya, no? Para pag may nakakasalamuha silang mga Bisaya, hindi sila nagmumukhang tanga. More power idol, basta sa akin, magaganda talaga ang mga kwento mo. Ayan, from Ivan Shah. So ayan, tama no? Dapat marunong din yung mga ibang lingwahe para pag nakakasalamuhan natin yung ganoong klase ng mga lingwahe ay hindi rin tayo nagmumukhang tanga.
So ayan, kay Ana de la Torre, kay Charlene Gumansing, Agnes Jimenez, kay Evelyn Garcia, Charlon TV, kay ML Hacker. Ayan, Batanggenyo ako boss, masaya akong nakikinig sa iyo habang nagsasalita ng Bisaya. May natutunan ako. Ayan, more power, thanks sa mga upload at i-upload mo pa. Ayan, maraming salamat boss ML Hacker. Kay Maria Fe Escudero, Luna Ray Perez, kay Jennifer Eriman, Lovely Samson, kay Regina Istose, Pedro Tampos, Leticia Bibera Dumas. Salamat sa laing aswang adventure, ganahan noon ko maminaw kung may binisaya. Proud to be bisdak here. Ayan, God bless you all. Granny Leti. Ayan, thank you very much. Leticia Bibera Dumas, kay Vanessa Apilat Gilya, Wilma Pascual, kay Eileen Doroteo, Grace Pitecho, at kay Jade Heart 320. Ayan, sabi niya, nagkatawa ko sa linya sa kwento na mga suko ra ba na silag magbinisaya ta? Silent listener ako, salamat. Ayan, from Jade Heart 320. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ng notification bell para naman po ay updated kayo sa mga bago't nakakasabik naming mga kwento. Muli, maraming salamat po sa mga suportang pinapaabot po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.